Mga kahugot, sang-ayon ba kayo na sa mundong punong-puno ng mga kontrabida, punong-puno ng mga taong mapang-api, mapang-bully, ay lagi namang merong tao na handang magmalasakit, handang magtanggol at magmistulang anghel sa buhay natin. Nasa atin lang talaga ang pagtitiwala kung handa tayong pagkatiwalaan ang taong lumalapit at handang tumulong sa atin. Kaya lang mayroon kasi mga taong sagad na sa kawalan ng tiwala sa iba sapagkat maraming beses nang naloko, napagsamantalahan. Kaya sa mga ganitong klaseng tao, ang laban nila ay laban lang talaga nila. Hindi sila umaasang may kakampi pa sa kanila. Kwento ng kahugot nating si Anya ang ating handog ngayon. Ito'y napakahabang kwento kaya't minabuti nating gawing dalawang parte. At huwag mag-alala mga kahugot sapagkat hindi magtatagal ang part 2 nito. Samantala narito muna ang part 1 ng kwento ng kahugot nating si Anya, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, gusto kong tawagin mo ako sa palayaw ko nung bata pa ako. Anya. Kahit na isa ito sa mga nagpapaalala sa akin na sa murang edad ko pala noon ay nagsisinungaling na sa akin si Mama. Sabi kasi niya dati, ang pangalan kong Anastasia ay galing daw sa animated movie na Anastasia. Isa siyang Disney princess na nawala sa kaharian at lumaki sa isang orphanage at doon ay tinawag siyang Anya. Pero college ako, nalaman kong 1997 lang pala pinalabas ang Anastasia. 5 taong gulang na ako noon dahil 1991 ang birth year ko. Then habang tumatanda ko, nalaman ko pang ang pangalan ko palang Anastasia ay hangos sa pangalan ng tatay ng ex-boyfriend ni Mama, Anastasio. Mahilig magsinungaling si Mama hanggang ngayon. Pero masakit talaga sa akin kapag naaalala ko na lumaki pala akong pinagsisinungalingan ng sarili kong ina. Sa ibang kaso, halimbawa na lang ay sa naging palayaw ko. Naunawaan ko si Mama kung bakit nakapagsinungaling siya at bakit Anya ang pinalayaw niya sa akin noon kasi ang gusto niya ay kumilos at magmukha akong prinsesa. Bagay na kabaliktaran dahil lumaki akong magaslaw, malikot, pasaway, maingay, palaaway. Pilit akong binabago ni Mama noon. Ako ang unang baby niya kaya binuhos niya lahat sa akin. Ang dami kong damit na magaganda, mga manika at laruang pangbabae pero sinisira ko lang. At mas gusto kong makipaglaro sa mga batang lalaki sa labas. At unang laruang pinabili ko kay Mama ay water gun. Hindi niya ako binilhan kasi pang boy daw yun. Wala siyang nagawa kasi hindi ko talaga ma-appreciate ang mga laruang gusto niyang laruin ko. Doon una, tinatawag nila akong tomboy. Dati, hindi ko sila pinapansin kasi hindi ko naman alam kung ano ang tomboy. Nalaman ko lang kay Papa. Sabi niya, kagaya daw ni Pepang. Si Pepang ay namimili ng bote't bakal. Mataba siya, bungal, at laging madungis. Babae yon, pero akala niya lalaki siya, kaya tomboy ang tawag sa kanya. Paliwanag pa noon ni Papa. Mula noon Kuya Bono kapag may tumatawag sa akin ng tomboy, kahit anong mahawakan ko, ibabato ko sa kanya. Kahit sino pa siya, bata o matanda. Ang dami kong napaiyak na bata noon. Maraming nabukulan at dinugo sa pambabato ko at paninirador ko. Tom pa lang ang nasasambit nila, wala pang boy, nakadampot na ako ng bato. Sa oras na masambit ang tomboy,
dapat nakatakbo na sila dahil kung hindi, may mabubukulan na naman. Pag di ko tinamaan, sisigawan ko siya ng may araw ka rin. Sa araw na walang pasok, tumatamboy ako sa puno ng mabolo nakadikit ng bakod namin. Nakasampa ako sa bakod, nakasandal sa puno, hawak ko ang tirador ko, at mag-aabang ako ng nambuisit sa akin na tinakbuhan ako. Kapag nakita ko, bibinat kaagad ang tirador kong may balang bato. Lagi ko pa namang puntirya ang noo kasi doon cute tutubo ang bukol at saka sa ulo talaga masakit ang tama ng bato. Pag kasi sa katawan, saglit lang wala nang sakit. Alam ko kasing hindi ako tomboy. Ayon kay mama, kinder pa nga lang daw ako ay may kahalikan na akong lalaki eh. Si SJ, Silver Joel. Siya daw ang pinaka-cute at pinakamabuting boy at sabi ni mama, gustong gusto ko daw si SJ kahit hindi naman ako ang pinaka-cute sa mga girls. Ang alam ko lang, neat talaga ako noon dahil kontrolado pa ako ng mama ko noon. Kwento pa ni mama, bigla na lang daw akong yayakapin at hahagkan ni SJ at ako naman, kikiss din ko daw siya. Pero kapag ibang voice ang hahawak sa akin, tinutulak at inaambaan ko pa raw ng suntok. Tuwang-tuwa daw ang mga parents noon na nagbabantay sa amin kapag sweet na sweet kami ni SJ. Pero syempre, walang mali siya yun kasi nga mga paslit pa kami noon. Hindi ko na rin matandaan kung ano ang mga sumunod na nangyari kasi nung elementary na ako, wala namang SJ sa klase ko. Ang meron ay sina Jeje, King Kong at Carlo. Sila ang mga gustong gusto ko. Nung una, tropa-tropa lang kami. Pero pagsapit ng grade 5, yung dalawa, sina Jeje at King Kong, nagparamdam na ng pag-ibig. At ang masakit, pareho ko din silang gusto. Di lang ako umaamin kasi tropa-tropa nga kami. Sila ang matatapang na humaharap noon sa mama at papa ko kapag nakakagawa kami ng kabugukan. Pinapagalitan sila dahil dinadamay daw ako. Si Carlo nagrarason sa magulang ko. Hindi daw nila kasalanan kasi hindi naman nila ako inaaya. Kusa daw akong sumasama. Pero sina Jeje at King Kong, nagsosorry pa talaga kina mama. Nangangako na hindi na nila ako idadamay sa susunod. Pero totoo si Carlo. Ako talaga ang makulit na sumasama sa kanila. Kasi masaya ako kapag kasama ko sila. Hanggang noon kasi Kuya Bono ay nagpupumilit pa rin si mama na gawin akong desente at mahinghing babae. Ang gusto niya ay sa bahay lang ako, naglalaro ng Barbie doll o bahay-bahayan kasama ang kapatid ko. Galing pa sa Dubai ang 5 Barbie doll na regalo sa akin noon ng ninang ko. Ang ginawa ko, sinabit ko sila sa puno tsaka ako ginawang target ng aking tirador. Meron pang malaking manika. Naka-display yon sa divider. Nung araw na hindi ako pinalabas ni mama, kinuha ko yon. Ginupitan ko ng buhok ang manikang yon tsaka ko nilagyan ng bigote gamit ang pentel pen. Pinakapalan ko rin noon ang kilay at dahil blue ang mata, sinulatan ko rin para maging black. Galit na galit si mama noon dahil 3,000 daw ang halaga ng manikang yon. Nagtangka na naman siyang paluin ako pero bago pa siya makadampot ng walis ay nakalabas na ako ng pinto. Minsan noon, hinabol ako ni mama hanggang kalsada pero napagod lang siya dahil hindi niya ako naabutan. Konsumisyon talaga ako ni mama nung bata pa ako
Pero may isang taong tuwang-tuwa noon kapag ganong nai-stress si mama sa akin. At sa lahat ng hindi masasayang pangyayari sa buhay ni mama, may isang taong masayang masaya. Siya si Tita Queenie, nakababatang kapatid ni Papa. Siya ang babaeng kay lalim ng galit sa amin at parang wala siyang gustong mangyari noon sa amin kundi ang maghirap at magdusa kami. Grade 6 ako nung mamatay ang papa ko. Kapatid ni Tita Queenie si Papa Kuya Bono. At kasalukuyang pinaglalamayan noon si Papa, birthday naman ng anak niyang si Ate Angela, anak niya sa pagdadalaga. Nagpa-party siya, Kuya Bono, nagpa-video okay pa, magkapit-bahay lang kami. Bakod lang na barbed wire ang pagitan ng mga bahay namin. Natatandaan ko, inaway siya noon ng ibang tita at tito ko, mga kapatid nila ni Papa. Pero wala silang nagawa dahil wala naman daw batas na nagbabawal magpa-party kung may patay sa kapitbahay. Sabi pa niya noon, "Wala akong pakialam sa inyo. Maglamay kayo dyan, magpapaparty ako dito." Noong mga panahong bata pa ako, si Tita Queenie talaga ang kontrabida sa buhay namin. Dati, hindi ko naunawaan kung saan nanggagaling ang galit niya sa amin. Pero pagtuntong ko ng high school ay naunawaan ko din. 5 silang anak ni Lola, pero yung 2 nakababata, iba ang ama nila. Ang magkakapatid talaga sa ama ay sina Papa na panganay, si Tita Diana at si Tita Queenie. Muli daw nag-asawa si Lola nung mawala si Lolo at nagkaanak pa siya ng 2, sina Tito Daniel at Tita Cristina. Si Papa bilang panganay ay may malasakit daw noon sa mga kapatid niya at dahil wala silang tatay ay umakto siyang parang ama. Ama na mahigpit at istrikto sa mga kapatid niya. Kasama sa pagiging istrikto ni Papa ang pagbabawal sa mga babaeng kapatid niya na makipag-boyfriend habang nag-aaral pa sila. Si Tita Diana takot kay Papa kaya sumunod daw ito. Pero si Tita Queenie matigas daw ang ulo at lumalaban kay Papa. Si Papa ay ayaw naman daw magpakita ng kahinaan. Kahit labag sa loob niya, gagawin niya upang masunod lang ang gusto niya. Dahil naniniwala siyang para sa ikabubuti ni Tita Queenie ang ginagawa niya. Binugbog daw ni na Papa kasama ang mga barkada niya ang boyfriend noon ni Tita Queenie. Tinakot nila ito, binantaan kaya nagtago daw at iniwan si Tita Queenie nung boyfriend niya. Yun pala, buntis na noon si Tita Queenie. Ang pinagbubuntis niya noon ay si Ate Angela. Walang hindi naniniwala na tinangka ni Tita Queenie na ilaglag noon ang pinagbubuntis niya. Dahil nung maisilang daw niya si Ate Angela ay mayroong diferensya sa kanyang itsura. Ayon kay Mama, ang mga kaaway ni Tita Queenie noon, sinasabi nilang nakarma siya sa pagkakaroon ng ganong anak. Naunang ipinanganak si Ate Angela kaysa sa akin. Nakamulatan ko na siya ganong itsura niya, pero masungit siya at salbahe din. Pero siya ang pinakamatalino sa batch nila sa elementary sa amin. Noong grade 2 ako, grade 5 na siya. At 2 beses din siyang nagtagumpay na ibuli ako noon sa school. Pero ang totoo, nagpapakabait lang ako noon kasi paulit-ulit na binibili niya ng Mama at Papa sa akin na mag-behave na ako kasi grade 2 na ako.
Kaya lang sa pangatlong bully sa akin ni Ate Angela, hindi ko na nagawang palagpasin. Uwian noon, nasa kalsada na kami sa harap ng school. Bigla niyang hinila ang buhok kong nakatirintas pa noon tsaka sinabing, "Naka-braids ka pa? Tomboy ka naman." Sinagot ko naman siya, "Ikaw, pingot, ang pangit mo." Lalo siyang nagalit at hinila ng malakas ang buhok ko, kaya natumba ko. Pero pagbagsak ko sa lupa, may nahawakan akong bato na kasinlaki ng monay. Dinampot ko yon, tumayo ako pero hindi ko binato sa kanya. Sa halip ay kumuha ko ng buwelo, lumundag ako para maabot ko ang mukha niya. At ang batong yon ay pinukpok ko sa nguso niyang pingot. Basag ang dati ng basag na bunganga niya. Ang daming dugo noon, Kuya Bono. Sa totoo lang, sobrang takot ko noon. Hindi sa kanya, hindi sa mama niyang si Tita Queenie, kundi sa papa ko. Dahil alam kong paparusahan na naman niya ako. Pero nagkamali ako. Hindi ako pinarusahan ni Papa noon kasi pinabarangay kami ni Tita Queenie. Pati ako isinama talaga sa opisina ng kapitan at pinagsalita. Umiiyak ako nung sinabi kong nagpapakabait na talaga ako kasi bilin yun ng magulang ko. Umiiwas na ako sa away pero lagi akong binibuisit ni Ate Angela. Sina JJ, King Kong at Carlo, mga nagsalita. Sila ang nagkwento kung paano nagsimula ang away namin ni Ate Angela. Walang kumampi kay Ate Angela pero ang naging desisyon ng kapitan at mga kagawad ay sina Papa pa rin ang sasagot sa gastos sa pagpapagamot kay Ate Angela. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay mahirap pa si Tita Queenie at napakalaking bagay sa kanya ang maipagamot si Ate Angela na wala siyang kagastos-gastos. Mula nung maipabarangay kami, noon nagsimulang magpigil si Mama na paluin ako sa tuwing may kasalanan ako. Kasi pinagsabihan sila noon ng kapitan na bawal mamalo ng bata kahit anak mo pa ito. Nasa batas daw yon. Iniba ni Mama ang diskarte niya. Dinaan ako sa pangungonsensya at pagkukumpara sa mga nakababatang kapatid kong sina Ella at Cardo. Si Ella, siya ang katuparan ng mga pangarap ni Mama. Dahil mabait si Ella at mahinhin talaga babaeng babae. Sa akin kasi ay nabigo si Mama sa ilusyon niyang gawin akong prinsesa. At nangyari naman yun dahil buhay pa noon si Papa. Kaya saglit ding na-enjoy ni Ella ang pagiging prinsesa-prinsesahan. Kasi nga nagkakapera pa si Mama noon. Pero nung mawala na si Papa, naghirap na kami at naging kaawa-awa na ang buhay namin. At noon na rin nagtagumpay si Tita Queenie na apihin kami. Kasi that time ay siya naman ang sinuwerte sa pagkakaroon ng jowang Amerikano. Yung dating bahay niyang parang bahay kubo lang, biglang naging up and down na kulay pink ang pintura. Yung bahay namin noon ay may kalakihan dahil minana pa yun ni Papa kay Lola. Dati 2 palapag din ang bahay namin pero ibaba lang ang konkreto. Yung itaas ay tabla. Ang bahay na yon ay pinag-awayan pa ni na Papa at Tita Queenie noon dahil ayaw daw pumayag ni Tita Queenie na hindi sa kanya mapunta ang bahay. Walang testamento si Lola kung kanino dapat mapunta ang bahay at kapitan lang daw ang nagpasya na dapat sa
panganay na lalaki mapunta ang bahay, kaya napunta nga kay Papa. Mahaba ang lote noon pero hinati-hati na lang sa 3. Yung gitna ang napunta kay Tita Queenie, kaya katabing-katabi namin siya. Yung dulo sa kaliwang bahagi ay napunta kay Tita Diana, tabi yun ng sapa kaya binenta ni Tita Diana at pinili nitong tumira sa barangay kung saan siya nakapag-asawa. Tuluyang sinira daw ng malakas na bagyo ang bubong ng lumang bahay namin noon kaya pinatanggal na lang ni Papa ang 2nd floor. Yung mga tabla ay kinuha ni Tita Queenie na siya niyang pinampagawa ng kubo niya doon sa lote niya. Dalaga pa daw si Tita Queenie noon pero simula nung mamatay si Lola ay umalis na ito ng bahay at tumira na lang sa best friend niyang si Tita Marga na kabarangay lang din namin. Kasi noon pa man daw ay malaki na ang galit niya kay Papa dahil sa pakikialam ni Papa sa buhay niya. Hindi rin nakatapos ng college si Tita Queenie dahil nga namatay na si Lola at nagbuntis pa siya. Nabuntis ng boyfriend niyang binugbog ni na Papa dahilan para maglayas o magtago ito. Ang boyfriend niyang yon ay mahal na mahal daw niya. Kaya naman ang pagdurusa at pasakit na dinanas niya ay isinisisi niya lahat kay Papa. At kahit nung mamatay si Papa ay wala siyang naramdamang awa. Nagpaparty pa nga siya habang pinaglalamayan si Papa dahil birthday ng anak niyang si Ate Angela. May mga matatandang babaeng nagdadasal noon sa harap ng kabaong ni Papa pero hindi sila makapag-concentrate dahil malakas ang kantahan sa kabila. Grade 6 na ako nung mawala si Papa at sobrang sakit sa akin ang pagkawala niya. Noon na rin ako nagsimulang tumino dahil naaawa ako kay Mama kasi madalas ko pa rin siyang makitang umiiyak mag-isa kahit na ilang buwan na mula nung mailibing si Papa. Pinagiba ni Mama ang bahagi ng bakod sa harapan at nagpatayo siya ng tindahan, sari-sari store. Iyon ang napagdesisyonan niyang maging source of income niya dahil nga wala na si Papa na bubuhay sa amin. Tubong Samar si Mama kaya't hindi pumasok sa isip niya na iuwi kami doon para magpaalaga sa pamilya niyang mahirap lang din. Sa proseso pa lang noon ng pagpapatayo ng tindahan ni Mama, ang dami ng reklamo ni Tita Queenie, pati alikabok, ingay at kalat na hindi sinasadyang mapunta sa bakuran niya, nirereklamo niya. Pati aso namin kapag tumatawid sa bakuran niya at umiihi daw sa mga mamahaling halaman niya, issue sa kanya. Kulang na lang ay ipabarangay niya si Brownie at kasuhan ng trespassing at illegal urinating sa mga caladium daw na halaman niya. Ang sabi sa kanya ni Mama noon, "Marami ka namang pera, Queenie. Bakit kasi hindi mo pa ipasimento yung bakod na yan?" Turo ni Mama sa bakod na barbed wire sa pagitan namin. Matatawa ka sa sagot ni Tita Queenie, Kuya Bono. "Ipasimento? Eh di hindi nyo na nakita ang bahay at bakuran ko. Ipapasalamin ko yan, pwede pa. Pero transparent na salamin para araw-araw pa rin kayong maiinggit sa buhay na meron ako ngayon."
Katatapos ko ng second year high school noong maranasan ko ang makigapas ng palay, Kuya Bono. Bakasyon noon at wala namang masyadong ginagawa sa bahay. Si Ella na nakababatang kapatid ko ay katatapos lang din ng grade 6 at siya noon ang tumatao sa tindahan ni Mama habang si Mama naman ay abala sa pagluluto ng paninda niyang ulam pangtanghalian. Ino-order yon ng mga dating katrabaho ni Papa sa DPWH office sa highway. Ako naman ang nagdi-deliver sa kanila ng mga pagkain gamit ang bisikleta kong may basket sa harap at may kring-kring pang busina. Malapit lang din ang high school sa amin. Kahilera yon ng DPWH sa highway at sa dami ng estudyante doon sa school namin ay hinatay sa 2 shift ang klase, pang-umaga at panghapon. Kinuha ko ang panghapon dahil 1:00 ang pasok. Idinadaan ko muna sa DPWH ang mga pagkain bago ako tutuloy sa school namin gamit ang bisikleta ko na kung tawagin nila ay Endless Love. Uso na mga mountain bike noon. Sina Ate Angela at Tita Queenie nga, ang gaganda ng mga mountain bike nila. Tig 30,000 pesos daw ang isa. Ginagamit nila yun na pang-exercise nila. Ako, wala akong paki noon kung lumang modelo at pangit ng bisikleta ko. Ang mahalaga sa akin ay gumagana at marami akong fans sa school noon dahil sa bike na yon. Madalas, bubungad pa lang ako sa gate, uunahan na ako ng mga makakasalubong kong estudyante sa pagsigaw nila ng kring-kring. Na siyang tunog kasi ng busina ng bike ko. Yun yung stainless na kakalabitin mo para mag-ingay ng kring-kring. Ang bike na yun, Kuya Bono, ay galing kay Tito Daniel, kapatid ni Papa sa ina. Sa Talugtog nakatira si Tito Daniel, sa lugar ng pangalawang asawa ni Lola. Pero noong kinuha niya ang motor ni Papa, yung motor kung saan naaksidente si Papa, na halos wasak noon at nakatambak lang sa compound ng police station, ay kinuha nga ni Tito Daniel para daw may magamit siya. Sa Kabanatuan na rin niya pinagawa ang motor na yon, kaya tumira siya sa amin noon ng ilang araw. Pero chinismis siya ni na Tita Queenie at Ate Angela na may namamagitan daw kina Mama at Tito Daniel. Sabi ko noon, sana nga totoo, kasi binata pa noon si Tito Daniel. Isa siyang magsasaka sa Talugtog at doon ko gustong-gustong magbakasyon noon. Doon ko unang naranasan ng maggapas at magtanim ng palay, pero hindi seryosohan. Gusto ko lang maranasan kasi ang mga bata doon ay marunong ng maggapas. Binabawalan ako ni Tito Daniel noon pero ako pa ba? Ang tigas-tigas ng ulo ko noon. Guwapo at macho si Tito Daniel. Maitim lang pero napakabait. Siya yung may pinakamaraming iyak noong mamatay si Papa kasi close na close sila. Para daw silang best friends noon. Kaya para sa akin, walang masama noon kung maging sila ni Mama. Kaya lang, wala naman talagang mali siya ang relasyon nila at si Mama ay walang balak noon na muling mag-asawa dahil nakatuon lahat ng atensyon niya para sa aming 3 anak niya. Bunso namin si Cardo. No second year high school na ako, grade 4 na siya at siya naman noon ang nakatoka sa paglilinis sa buong bakuran, magpakain ng aso at mga alaga niyang manok na may kulungan. Doon mahilig si Cardo, Kuya Bono, mag-alaga ng mga hayop. Dati nag-alaga siya ng 2 biek. Pero nireklamo ni Tita Queenie dahil maingay daw at mabaho. Manok naman ang pinagbalingan ni Cardo. Minsang nagsimba kami sa cathedral ay may nagtitinda sa plaza sa harap ng mga sisiw na may kulay. Nagpabili si Cardo ng 3 kay Mama, blue, red at violet na mga sisiw. Pero pintura lang yon. Binigyan niya ni Ella ng mga pangalan ng 3 sisiw na yon, Tinkerbell, Rosetta at Vidya.
Sila ay mga fairies sa Tinkerbell. Pero noong lumaki na ang mga sisiw, isa lang pala ang babae, si Vidya lang. At sina Tinkerbell at Rosetta ay mga lalaki pala. Pero nagbuntis si Vidya at nagpisa ng 8 sisiw. Bibigyan daw ulit ni Ella ng pangalan ng bawat isang sisiw pero binawalan na siya ni Cardo. Huwag na daw bigyan ng pangalan kasi kakatayin lang din paglaki nila. At kaya pala hindi pinakatay ni Cardo ang 3 noon dahil may mga pangalan sila. See? Sa murang edad noon, Kuya Bono, ay nakikita ko kung gaano ka-sensible ang mga kapatid ko. Kahit na mahirap lang kami at wala pa kaming tatay. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, gagaya ako sa papa ko na may malalim na malasakit at pagmamahal sa mga kapatid niya kahit na masamain pa nila ang paghihigpit na gagawin ko. High school ako, hindi na ako nagagalit kahit tawagin nila ako ng tomboy. Nakita na rin ni Mama ang halaga ko bilang babaeng astig, matapang at malakas dahil katuwang niya ako sa pagdedisiplina sa mga kapatid ko. Hinahayaan niya akong maging matapang at mabagsik sa kanila basta't nasa katwiran ako. Pero ang totoo, Kuya Bono, hindi ako tomboy. At noong maramdaman kong mahal ko na ang kababata kong si Jeje, parang gusto ko nang magpakababae. Gusto kong tularan si Joyce na maarte. Unat ng buhok na hanggang balikat at may napakapulidong bangs na lagpas ng konti sa manipis na kilay niya. Maputing maputi si Joyce, Kuya Bono, at laging mapula at basa ang labi niya. Maganda ang posture, lalo na kapag nakatayo o naglalakad. Halos nakaliyad para lalo pang ma-emphasize ang may kalakihang dibdib niya. Lihim ako nasasaktan kapag si Joyce ang paksa ng usapan ni na Jeje, King Kong at Carlo. Sa kanilang 3, si Carlo ang pinakasimple. Nakatira sila sa gitna ng bukid sa gawing likod ng bahay namin. Doon ay may tulay na tabla na siyang tinatawaran nila sa sapa bago bagtasin ang malapad na pilapil papunta sa kanila. Si Carlo ang nag-imbita sa akin noon na makigapas kami para magkapera. Dumating sina Jeje at King Kong noon pero pinagtabuyan sila ng may-ari ng bukid dahil iniistorbo nila kami ni Carlo sa paggagapas. Napulot kasi ni Carlo ang kulay pink na panyo ni Joyce. At ang gusto ni Jeje ay kunin ng panyo kay Carlo at siya daw ang magsusoli kay Joyce para daw makausap niya si Joyce kahit saglit lang. Ganon siya kadesperado noon kay Joyce at lihim akong nasasaktan dahil ramdam kong mahal ko na siya noon pero iba ang gusto niya. Sa paningin ng iba, Kuya Bono, pangit si Jeje. May sungki kasi ang ngipin niya at pataas ang kilay niya sa dulo dahilan para magmukha siyang kontrabida sa mga lumang pelikula ni Bruce Lee. Well, sa totoo lang, pilyo din talaga si Jeje noon. Marami siyang kalokohan noon. Ayaw niya ng boring at seryoso. Kahit ano gagawin niya, makapagpatawa lang. Madalas noon, nakakalimutan niyang babae ako. Nagjakol nga noon sa kubo, nandun ako. Pero hindi naman yung totohanan, kundi kabugukan lang niya. Kaya lang ay nakita ko talaga ang ari niya noon. Binawal lang siya ni Carlo. Gago kami babae dito, sabi ni Carlo. Ay, oo nga pala. Sagot niya sabay tingin sa akin. Ang tagal kayang nawala sa isipan ko yung pagkakakita ko sa ano ni Jeje at parang nandiri ako noon sa kanya.
Malapit lang siya noon, lalayo na ako. Pero nung mga panahong yon ay hulog na ang loob ko sa kanya. Nagsimula ko siyang ma-appreciate mula nung mga unang buwan matapos mailibing si Papa. Masakit pa rin kasi sa akin noon ang pagkawala ni Papa. At sina Carlo at King Kong, kapag malungkot ako, dadamayan nila ako at nagiging malungkot din sila. Pero si Jeje, kukulitin niya ako, aasarin at patatawaning pilit. Sabi pa niya noon sa tunog na parang nagra-rap, "Huwag kang malungkot, huwag kang magmugmok. Di lang ikaw ang ulila sa ama, pati din ako, yo." Napatingin ako sa mukha ni Jeje noon. Naisip ko, oo nga pala, wala na rin siyang tatay. Pero siya kasi, maliit pa siya nung makagat ng kobra ang tatay niya, kaya wala siyang masakit na alaala ng tatay niya. Ang alam ko, naging gago lang si Jeje mula nung mag-asawa ulit ang nanay niya at malupit kay Jeje ang stepfather niya. Madalas nga noon, may mga pasa siya sa katawan, mga latay sa likod ng hita. Pero those days na nasasaktan pa ako sa pagkawala ni Papa, naging paborito kong kasama si Jeje kasi parang napapawi talaga ang lungkot ko sa mga kabugukang ginagawa niya. Nung high school na kami, second year yata noon, kapit classroom ko siya. May isang hapon, labasan na sa classroom. Paglabas ko, nakita kong nakatambay sina Jeje sa koridor. Bigla niya akong inakbayan at ang sabi niya sa mga kaklase niya, "Ito pala ang girlfriend ko guys, pero mas siga to sa akin." Siniko ko ang sikmura niya, umaray siya. Oh, nakita niyo na, isang segundo lang nasikmuraan na ako. Nagtawanan ng mga kaklase niya noon. Ako naman ay dumiretso sa ilalim ng puno kung saan nakapark ang endless love bike ko. Pero habang humahakbang ako ay may matamis na ngiti sa labi ko at pabulong-bulong ako ng, "Tangina mo ka, Jeje, para kang tanga." Kami ni na Jeje at Carlo, nagsabay-sabay sa pag-graduate sa high school. Naiwan si King Kong kasi noong makapag-abroad ang mama niyang isa sa mga best friend ni Tita Queenie, nagpasosyal din ang mama ni King Kong at transfer niya si King Kong sa private school. Doon sa school kung saan nag-graduate si Ate Angela ng high school. Kaso hindi nagtagal si King Kong doon dahil napaaway, na ospital ang nakaaway niya at na-kick out siya. Noong bumalik siya sa school namin, hindi siya tinanggap dahil sa naging kaso niya. Si King Kong, maliit lang, singkit pero kapag ngumiti ay may mga cute na dimples siya sa magkabilang dulo ng ibaba ng labi niya. Makinis ang balat niya dahil alagang-alaga ng mama niya. Only child kasi siya. Kahit nung high school na kami, ang liit pa rin ang boses niya. Tinig, babae pa rin. Pero kung sa gulo, hindi mo maaawat yan kahit pa mas malaki sa kanya ang kalaban niya. Paparehas siya.
Niregaluhan kami ni King Kong noong graduation namin, kaming tatlo. Pero pati regalo niya may halong kabugukan talaga. Bikini brief ang niregalo niya kina Jeji at Carlo. Brief na tibak. Sa akin naman ay panty at bra na normal lang naman kaya't ginamit ko rin. Noong bakasyon na yon, after kami magtapos ng high school, napakainit ng klima at nawalan bigla ng malay si Mama habang nagluluto sa kusina. Mabuti na lang at nasa bahay si King Kong noon. Mabilis siyang nakatawag ng tricycle kaso sa labas, ang tagal namin bago nakadaan dahil sa kabilang side ng kalsada ay may truck na puno ng semento na dinidiskarga. Sa kabila naman ng kalsada ay nakapark ang bagong Montero noon ni Tita Queenie. Kararating lang nila noon at nakita kong binababa pa lang ni Ate Angela ang mga shinaping niya. Pero dati ko nang alam na hindi nila aalisin ng Montero doon dahil ugali nilang i-display yon sa kalsada. Kahit ang luwang ng garahe nila, mas gusto nilang nasa labas ito. Napilitang bumaba ng tricycle si King Kong noon para makiusap kay Uncle Brady, ang matandang Amerikano na asawa ni Tita Queenie. Ako naman noon ay nervyos at natatakot at pinapaypayan ko si Mama sa loob ng tricycle. Nagulat ako nang biglang bumalik si King Kong sa akin at ang sabi ay, "Anya, ano sa English yung itabi mo nga yung sasakyan mo?" Kaso lang, bago pa makabalik si King Kong kay Uncle Brady ay nakapasok na ito sa loob ng malaki nilang bahay. Si Ate Angela ang naiwan sa tabi ng Montero at siya ang kinausap ni King Kong pero pinamiwangan lang siya ni Ate Angela at dinig na dinig ko ang sinabi niyang, "Anong paki ko sa kanila?" Dinig na dinig ko din ang malakas na pagkabog ng dibdib ko dahil sa magkahalong galit at takot noon, Kuya Bono. Galit para kay Ate Angela at takot sa maaaring mangyari sa mama ko kapag hindi pa namin siya naitakbo sa ospital. Buti na lang at yung tricycle driver ang nakiusap sa driver ng truck na padaanin kami. Inatake pala si Mama ng high blood. At ang ibig sabihin nun, Kuya Bono, ay hindi na siya makakapagtrabaho muna dahil bawal sa kanyang mapagod. Ni minsan na hindi ko inakalang mataas ang dugo ni Mama dahil napakadalang naman niyang magalit at hindi siya mataba. Unang gabi namin sa ospital, dumating sina Tita Christy at Tito Daniel, mga kapatid ni Papa sa ina. Katatapos lang daw ng anihan ni Tito Daniel kaya't nagstay siya sa amin at siya ang naging tagapagluto ng mga panindang ulam ni Mama. Sa totoo lang, Kuya Bono, mas masarap magluto si Tito Daniel. Pati ang mga taga-DPWH ay nagkomento na sumarap daw ang mga ulam ni Mama. Sinabi ko sa kanila na iba na ang nagluluto. At biruin mo, Kuya Bono, dahil sa luto ni Tito Daniel ay nakapag-asawa siya ng professional, empleyado ng DPWH. Si Tita Leslie na single mom nga noon pero hindi halata. Biniro lang ako ni Ma'am Leslie noon. Ma'am pa dati ang tawag ko sa kanya. "Sino ba yung bagong cook niyo, Anya? At magpapaluto ako para sa birthday ng baby ko." Kinuha ko ang number niya at binigay ko nga kay Tito Daniel. Nag-text sila nung una hanggang sa nagkita na at doon na nagsimula ang magandang love story nila. Nakapag-college din ako, Kuya Bono. Akala ko dati ay hindi na kasi nga nagkasakit si Mama nung bakasyon na yon na dapat ay mag-e-enroll na ako. Sa NAUST ako nag-enroll ng engineering dahil
sabi ng mga kaibigan ni Papa sa DPWH ay matutulungan nila akong mapasok doon kapag nakatapos ako. Pero ang totoong gusto kong kurso talaga noon, Kuya Bono, ay criminology. Pangarap ko kasing maging pulis pero isinantabi ko na lang ang pangarap na yon. Isa pang dahilan kung bakit ako nag-engineering ay dahil yun din ang kursong in-enroll ni Jeje. Sa loob ng unang 2 taon naming magkaklase ni Jeje, Kuya Bono, ay hindi talaga ako nagkagusto sa iba. Mas lalo pa kami naging close ni Jeje dahil ewan ko kung bakit hindi rin siya na-link sa ibang babae. Iniisip ko noon na baka may gusto na rin siya sa akin pero nahihiya o natatakot lang siya magtapat. Second year na kami noong bumagyo ng malakas. Ang daming natumbang puno at poste ng kuryente pero panahon kasi ng exams namin noon at walang anunsyo ang school na suspended ang klase. Noong araw na yon ay wala naman na kasing ulan kaya lang walang namamasadang tricycle. Dumating ng maaga si Jeje sa bahay at ang sabi, "Magbike na lang tayo." Pumayag ako, Kuya Bono, pero sa isip ko noon, kapag may tricycle ay bababa ako at lilipat sa tricycle. Kaso wala talaga kaya kahit napakalayo ng NEUST ay magkaangkas talaga kami. Pagod na pagod siya. Tagaktak ang pawis niya dahil ayaw naman niya akong payagang palitan siya sa pagdadrive. Tanga ako na. Dalaga ka na. Hindi ka na dapat sumasakay sa bisikleta. Napangiti na lang ako noon at mas lalo pa akong naniwala na may gusto na talaga siya sa akin. Natatakot lang talagang magsabi. Nakarating kami sa school pero bumaba ako nung malapit na sa gate. May mga estudyante pero wala palang klase. Sumabay na lang ako sa isang kaklase ko pa uwi. May service kasi sila ng kuya niyang instructor. Minalas si Jeje nung pauwi na siya. Buti na lang talaga, hindi na ako umangkas sa kanya pauwi. Natagis siya ng elf. Pero hindi naman siya naano dahil nakatalon kaagad siya sa gilid ng kalsada. Yung bike ay nagulungan ng truck mula sa kabilang kalsada. Nagkayupi-yupi ito. Gumewang daw ang truck pero nakontrol naman ang manibela kaya walang nasaktan. Dumating si Jeje sa bahay, noon siya nagkwento sa nangyari. Inuwi na lang daw niya yung bike ko, ipapagawa daw niya. Sabi ko huwag na kasi hindi naman na yun talaga nagagamit. May sariling bike na kasi noon si Cardo at siya na ang taga-deliver ng pagkain sa DPWH. Kaya sabi ko kay Jeje huwag niya nang ipagawa. Ibenta mo na lang kay Pepang. Si Pepang yung tomboy na namimili ng bakal at bote. Ayoko may senval sa'yo yun eh. Silang nagpauso ng salitang senval bilang abbreviation ng sentimental value. Nagsimula yon sa pink na panyo ni Joyce na kinuha niya kay Carlo at tinangkang isoli kay Joyce pero hindi naman tinanggap ni Joyce. Iningatan na lang ni Jeje ang panyo na yon dahil may senval nga daw. Tinatanong ko noon sa isip ko kung may naibigay na din ba ako kay Jeje na maituturing niyang may senval. Wala akong naisip. Limang taon ang kurso namin, Kuya Bono, pero hindi ko na rin natapos dahil noong bago kami mag 4th year ay inatake ulit si Mama at medyo malala. Naparalyze ang kalahati ng katawan niya. Nung time na yon ay hindi na namin pwedeng asahan si Tito Daniel dahil nga si Tita Leslie at naging close ni Tita Leslie si Tita Queenie na dati nang nagpakalat ng chismis na may namamagitan kina Mama at Tito Daniel. At ewan ko kung pinaniwalaan yon ni Tita Leslie. Si Tita Christy naman ay kapapanganak lang noon, kaya't gustuhin man daw niyang dumalaw kay Mama
ay hindi rin niya magagawa. Nakakapagsalita naman noon si Mama, pero utal at hindi malinaw. Pilit ko lang inunawa na papuntahin ko daw ang pamangkin niyang si Kuya Ramil para may makasama kami. Nakaka-text ko rin si Kuya Ramil noon. Mayroon siyang picture kay Mama at nagustuhan ko talaga ang itsura niya. Dati na rin nagkusinero daw si Tito Ramil sa isang restaurant at nabanggit niya sa akin sa text noon na kapag napunta nga siya ng Nueva Ecija ay magtatayo na lang sila ni Mama ng karinderya. Noong wala pa sa amin si Kuya Ramil, iniisip kong magkakasundo kami. Marami siyang tattoo, Kuya Bono. Sa ilang pictures niya ay laging astig ang forma niya. Nasa inuman kasama ang mga barkada niya. Pero nung dumating siya sa amin, akala ko'y makakatulong talaga siya. Pero hindi pala. Sa halip ay naging konsumisyon ko pa dahil bakla pala siya. Nagluluto naman kapag tanghali, pero bago pang magdilim ay wala na siya sa bahay. Kaya bilis niyang nagkaroon ng mga kaibigang bagets at mga bakla at tanghali na sa susunod na umaga darating. Ang pamamalengke ay dapat sa kanya, pero napunta na rin sa akin. Ang pinakaayaw kong ginawa niya, Kuya Bono, ay yung ibugaw niya sa kaibigan niyang bakla ang bunso kong kapatid na si Cardo na noon ay 15 anyos lang. Gipit na kami noon dahil halos naubos yung ipon ni Mama sa pagkakaospital niya at sa mga gamot niya. Kaya't may mga pangangailangan noon ng mga kapatid ko na hindi na talaga nila nakukuha. Hindi ko naman inaasahang magagawa ni Cardo yun, pero ang sabi niya ay napilitan lang siya kasi pinilit siya ni Kuya Ramil. Nagdilim ang paningin ko noon, Kuya Bono. Tahimik at pasimple kong pinalayas si Kuya Ramil. Walang kaingay-ingay dahil ayaw kong marinig ni Mama. Tinakot ko lang siya. Sinabi kong ipakukulong ko siya dahil sa ginawa niya. Natakot naman. Umalis pero hindi umuwi ng Samar. Nagpunta lang ng Bulacan at doon naghasik ng kabalbalan niya. Noon na ako napilitang maghinto talaga, Kuya Bono. Ako na ang nagluto kahit hindi ako magaling. Nung una, nagpaturo lang ako kay Tito Daniel at sa totoo lang, hirap akong matuto kasi hindi ko talaga hilig ang magluto. Pinilit ko lang talaga, Kuya Bono, kasi yun lang at ang tindahan ang bubuhay sa amin. Awa ng Diyos ay natutunan ko naman. Hanggang sa naglagay pa nga ako ng mga kasirola sa labas sa tabi ng tindahan para naman sa mga kabarangay naming tamad magluto ng ulam. Pero isang tanghali, paglabas ko ng gate, nakita kong nagkalat ang ulam at kasirola sa tabi ng kalsada. Yung isang kasirolang napunta sa gitna ng kalsada ay pinupulot noon ng kapitbahay naming matanda. At ang sabi niya, yung aso ni Queenie, dinaluhong yung mga paninda mo. Nakita ko, hinihila na ni Queenie yung aso at pinasok na dyan sa bahay niya. Noong mga panahon yun, Kuya Bonong, tuluyan na naming pinerfect ang magtimpi at magpasensya sa mga kawalanghiyaan ng mag-inang Tita Queenie at Ate Angela. Kasi sa totoo lang, wala kaming laban sa kanila. May sakit pa si Mama at walang puwang sa mga puso namin ang magalit sa kapwa namin dahil nagmamakaawa kami lagi sa Diyos sa mga panalangin namin na pagalingin niya si Mama.
Umiyak na lang ako noon habang winawalis ang nagkalat na adobo, tinumis at minudo sa lupa. Hindi ko na rin pinakinggan ng mga kapitbahay noon sa mga sinabi nila na dapat ko daw gawin. Mag-report sa barangay, ganito, ganyan. Ni hindi ko rin sinulyapan si Tita Queenie nung dumating siya at nagtaray sa mga kapitbahay na nakikiosyoso sa paninda ko. Ang sabi niya, "Bakit? Paano haharap sa kapitan ng aso ko? Masasagot ba niya mga bintang nyo?" Hindi matawaran ang pagtitimpi ko kina Tita Queenie. At never, as in hindi ko rin inisip na nakarma siya nung biglang magkasakit si Uncle Brady, ang asawa niyang matandang Amerikano. Kay tagal din sa ospital at may mga dumating pang kamag-anak ni Uncle Brady, 2 puti at 1 negra. Yung 2 puti, parehong lalaki, ay naging suki ko pa sa ulam kong paninda. Sila ay sina Scott at Cordy. Magkaibigan sila, best friends daw. At pareho silang 25 years old noon. Si Cordy ay anak ni Uncle Brady sa una nitong asawa. Nako-conscious ako lagi noon, Kuya Bono, kapag dumarating sila. Kasi feeling close sila sa akin. Si Scott, napakalambing pa. Kung ano-ano ang binibigay sa akin kapag dumarating sila galing sa labas o galing sa ospital. Pagkatapos kasi nilang magbantay sa ospital, naglilibot sila at pagdarating sila ay dediretso sila sa akin at si Scott nga napakalambing. Kay hilig magbigay ng kung ano-anong pagkain, kadalasan ay chocolates and candies. Si Cordy naman, minsan lang nagbigay ng cap o sombrerong pang baseball, kulay white at red, at diretso niyang isinuot yun sa ulo ko. Karelyebo nila sa pagbabantay sa ospital si Stephanie, na friend din nila. Siya yung Black American na kay gara ng buhok. Kasama lagi ni Stephanie sina Tita Queenie sa ospital. Si Stephanie actually ang nagpasimula ng dine-in sa tindahan ko. Isang tanghali ay dumating siya at tinanong ako kung wala daw ba akong maliit na mesa at extra na upuan at doon na raw siya kakain. Pinalabas ko naman kay Cardo ang maliit na monoblock na mesa at 3 upuan at mula noon, tuwing tanghali halos ay doon na siya kumakain. Pero hindi siya kagaya ng 2 lalaki. Si Stephanie ay tahimik lang at buong oras ng pagkain niya ay kasabay ang pagse-cellphone niya. Nung sumunod na araw, yung 2 lalaki ay doon na rin kumain at lagi silang masaya sa kwentuhan nila. At kapag nagkukwentuhan sila ay sinasali nila ako, lagi nilang kinukuha ang atensyon at opinyon ko. Alam kong maraming kainan malapit sa Premier Hospital kung saan nakakonfine si Uncle Brady. Pero umuuwi pa talaga sila sa barangay namin para sa akin kakain ng lunch. Tuloy dahil doon ay naging close ko sila at malayo ang loob nila sa mag-inang sina Tita Queenie at Ate Angela kasi may kutob sila na nilalason daw ni Tita Queenie si Uncle Brady kaya ito nagkasakit. Hindi ko sinasabi na totoo ito, basta yun lang ang narinig kong usapan nilang dalawa noon. Kaya pala, hindi sila pumapayag noon na yung mag-ina lang ang nagbabantay sa ospital. Lagi dapat kasama ni na Tita Queenie si Stephanie para masigurong safe lagi si Uncle Brady. Kulang 1 buwan ni Uncle Brady sa ospital
Malungkot na nagpaalam sina Scott at Cordy sa akin. Iuuwi na daw nila sa Amerika si Uncle Brady para doon na ipagamot. Can we get a hug? Malungkot ngunit nakangiting tanong sa akin ni Scott, kasabay ng pagdipa at akmang yayakapin ako. Okay, sagot ko naman. Yumakap nga siya sa akin pero noong si Cordy na ang yayakap ay natigilan kami. Nagulat sa malakas na iyak ni Tita Queenie. Kinabahan ako ng sobra noon dahil akala ko kung napano na si Uncle Brady. Pero paglingon ko, isinasakay lang pala si Uncle Brady sa van at nagdrama lang si Tita Queenie. Yung iyak na akala mo baboy na kinakatay. Nakangiti nga ang mga marites sa kalsado noon dahil alam nilang acting lang yon ng aking titang bruha. Kunwari masakit sa kanya na hindi siya makakasama sa Amerika upang maalagaan pa ang asawa niya. Yun naman ang term niya, asawa daw niya. Kahit hindi naman sila kasal at wala silang anak. So ganun lang, umalis ang dalawang gwapong puti pero dumami naman ang customers ko. Si Cardo na noon ang taga-deliver ng pagkain sa DPWH at ako'y nag-focus na lang sa tindahan at sa pagtitinda ng ulam. Isang umaga, busy ako sa kusina sa paghahanda ng mga lulutuin ko nang biglang narinig ko ang kring-kring ng dating bike ko. Pero agad ko ding naalalang matagal nang wala ang bike na yon. Kumusta na? Ito ang boses na tuminag at nagpalingon sa akin sa pinto. At namangha ako sa lalaking noon ay palagpas na ng salas, palapit na ng kusina. Si JJ. Hawak niya ang stainless na kring-kring ng Endless Love bike ko. Bigla ko siyang na-miss, Kuya Bono. At kung hindi ko lang kayang pigilan ang sarili ko noon, baka naiyakap ko siya. Oy, saan ka galing? Ngayon ka lang nagpakita. Tanong ko, Maynila. Anong ginawa mo doon? Doon ka ba nag-apprentice? Apprentice? Nag-stop nga ako, di ba? Ha? Kailan pa? Second sem. Masyado ka kasing busy. Di mo na ako napapansin. Anong di napapansin? Hindi ka nga nagpapakita. Nagpunta ako dito nung bago ka lumawas ng Maynila. Tinawag kita pero hindi ka lumingon kasi masayang-masaya ka sa dalawang Amerikano. Anong ginawa mo sa Maynila? Nagtrabaho. Anong trabaho? Macho dancer. Napalingon ako sa kanya. Nakangiti siya ng maluwang kaya nahulaan kong nagjo-joke lang siya. Kaya ginoke ko din siya. Maniniwala na sana ako kaso naisip ko, mga gwapo ang kinukuha sa ganong trabaho. Oo na, alam kong pangit ako. Kaya ano? Wala. Tanga, joke lang yun. Gwapo ka para sa akin, JJ. Talaga? Pues, para sabihin ko sa'yo, Anastasia, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Naasiwa akong tumingin sa mukha ni Jeji noon. Noon lang kasi niya binigkas ang buo at totoo kong pangalan at iba ang timbre ng boses niya. Parang masyadong seryoso.
At parang nahuhulaan ko na kung anong susunod niyang sasabihin, magtatapat na siya. At noon ay napapaluhan na ako. Nag-init na mga mata ko bago ko pa damputin ang sibuyas at binalatan ito. Kring kring! Narinig kong kinalabit niya ang dating busina ng bike ko. Napalingon ako sa kanya. Bahagya siyang nakangiti pero diretso ang titig niya sa mga mata ko. Anya, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Actually, kaya ako umuwi dahil hindi ako matahimik sa Maynila. Kailangan ko na talagang ilabas to, Anya. Bahala na kung anong magiging reaction mo. Anya! Narinig kong tawag ni Mama sa pangalan ko mula sa kwarto niya. Saglit kong sinulyapan si Jeje bago ko pinasok si Mama sa silid niya. Pero lubha akong nasindak nung makita kong nakabulagta ang mama ko sa sahig